ganap nang naging tropical storm category at may international name na Penha. Simulan po muna natin sa ating latest na satellite imagery kung saan makikita natin yung sentro nitong si Bagyong Bashang ay nandito pa rin po sa may Philippine Sea at nasa layong 560 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay na po itong hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa westward at may kabagalan 15 kilometers per hour po ang kanyang pagkilos. At sa nakikita nga natin, malawak nga po yung sakop ng mga kaulapan nitong si Bagyong Bashang. So kahit nandito pa po ito sa Philippine Sea, nakakaranas na nga po ng mga pag-ulan at mga bugso ng hangin yung ating mga kababayan dito sa may Visayas and sa may Mindanao area. But for Luzon, amihan naman po ang nakakaapekto sa atin. So meron pa rin po tayong mga bugso-bugso ng hangin dahil po dito sa amihan. Base po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bashang sa ngayon tropical storm category at within the next few hours po, inaasahan po natin habang nandito pa siya sa may Philippine Sea ay mas lalakas pa po ito habang nandito nga po siya sa may karagatan. At within 24 hours, inaasahan natin ma-maintain niya ang kanyang westward na tracking at afterwards naman po ay magsisimula na ang kanyang pa-west-northwest track. So bukas ng gabi hanggang sa Sabado po yan at tatahakin niya nga po or magtra-traverse po siya dito sa mga islands sa may Mindanao, central and western parts ng Visayas, and also sa may northern Palawan. So, ang initial po natin na nakikita na possible na landfall point nitong si Bagyong Bashang ay dito po sa silangan ng Mindanao. Ngunit ini-emphasize nga po natin itong forecast confidence cone. So, anywhere po within this forecast confidence cone ay kailangan po maghanda dahil posible po dito dumaan yung sentro ng Bagyong Bashang. And aside po dyan, ay emphasize ko rin itong ating diameter nitong bagyo. So sa ngayon, no, ay 300 kilometers nga po yung nakikita nating diameter. So kung ating nga po itong i-visualize, dito po bukas, malawak din po yung makakaranas ng mga bugso ng hangin and also yung mga pag-ulan nitong si Bagyong Bashang. So after its initial landfall dito po sa may Mindanao area, possible naman po na mas humina po ito bilang isang tropical depression category by Friday, and then nakikita din po natin by Sunday ay mas humina na nga po ito bilang isang low pressure area. Ngunit sa ngayon nga po, inaasahan natin within 24 hours, makakaranas na nga po ng 62 to 88 kilometers per hour na mga bugso ng hangin yung ating mga kababayan sa may Surigao del Sur, kaya't nakatas na nga po ang wind signal number 2 doon. Wind signal number 1 naman po ang makakaranas ng 39 to 61 kilometers per hour na mga malalakas na hangin within 36 hours dito po sa may central and southern portions ng Eastern Samar, sa may southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging dito sa may Bohol, Cebu, sa may Siquijor, and also sa may Negros Oriental, Occidental, Guimaras, and sa may Iloilo. Dito din po sa may Mindanao, particular na nga po sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa may northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, and Davao del Norte, maging dito sa may Misamis Oriental, Camiguin, and sa may northern and eastern portions ng Bukidnon, inaasahan din po natin yung 39 to 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin within 36 hours. So kaya't nakatas din po ang wind signal number 1 dyan. And also, kung may wind signals na nga po tayo sa ating lugar ay bawal na nga pong maglayag yung ating mga kababayan. Aside nga po dito sa mga may wind signals, maaari naman po makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dahil sa amihan. Dito naman po sa may Metro Manila, Apayao, Abra, Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Central Luzon, most parts din po ng Southern Luzon, Visayas, and most parts of Mindanao dahil po yan sa amihan bukas.
Aside po sa mga dalang hangin na impacts nitong si Bagyong Basyang, possible din po yung mga malalakas na mga pag-ulan naman, especially bukas dito sa may eastern portion ng Mindanao. 100 to 200 millimeters of rainfall po ang posibleng maranasan dito sa mga lalawigan na naka-orange. So dito po yan sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Davao de Oro, and sa may Davao Oriental. Yung ganito pong mga lakas ng mga pag-ulan ay maaari pong makadulot ng widespread na flooding, especially po sa mga low-lying areas and doon po malapit sa mga ilog. And 50 to 100 millimeters naman po na mga rainfall inaasahan din sa Eastern Samar, Southern Leyte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon, Lanao del Sur, and sa may Davao del Norte. Kaya't pinag-iingat nga natin yung ating mga kababayan dyan dahil posible nga po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. And by Friday, inaasahan nga po natin Thursday and Friday po yung peak rainfall nitong ating bagyo dahil nga po dadaan na po ito dito sa mga isla dito sa may Visayas and Mindanao. So by Friday or tomorrow evening to Friday evening, inaasahan din po natin yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Western Visayas and also or Negros Island region and also dito sa may Central Visayas, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, sa may Northern Mindanao area and Eastern Mindanao din po. Possible din po sa may Misamis Occidental. And dito din po sa may Lanao del Norte, Bukidnon, Lanao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, maging sa may Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Iloilo, and Guimaras, possible naman yung 50 to 100 millimeters na rainfall. And aside po dyan, by Friday, meron pa rin pong bugso ng hangin dahil sa amihan. So possible pa rin po yung mga rains and thunderstorms dahil po kay Basyang sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao and also parts ng Palawan, and then scattered light to moderate rains naman po dahil sa shear line dito naman po sa may Bicol region, Quezon, and the rest of Mimaropa. So malawak nga po yung uulanin over the next few days. And then by Friday evening to Saturday evening, inaasahan nga po natin yung lokasyon ng sentro nitong bagyo ay malapit na nga po dito sa may Western Visayas and Palawan area. So 100 to 200 millimeters po ng mga pag-ulan inaasahan sa Antique and Aklan, and yung 50 to 100 millimeters naman po sa may Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras, and sa may Negros Occidental. Samantala, sa lagay naman po ng ating karagatan, may nakataas na po na gale warning dito po sa may eastern seaboards ng Visayas and Mindanao. Up to 5 meters po yung mga pag-alon dito sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, and Surigao del Sur, habang 2.8 to 4.5 meters naman po ng mga pag-alon sa may Davao Oriental, Northern, and Eastern Samar. Other parts naman po ng ating seaboards or mga ating mga baybaying dagat, possible din po yung katamtaman hanggang sa maaalon na karagatan. And for storm surge or daluyong, maaari po tayo makaranas ng 1 to 2 meters within 48 hours po dito sa mga lalawigan na may yellow. So kung nandito nga po kayo, ay sana po makahanda po tayo sa possible evacuation, especially kung malapit po tayo sa sentro nitong si Bagyong Basyang. So dyan po yan sa may Southern Leyte, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, maging sa may Camiguin, Surigao del Sur, and also sa may Davao Oriental.